Hoy, kumusta? Ito na naman tayo sa isa pang video. Sa video na 'to samahan ninyo ako sa experience ko sa pagta-transform nitong project car natin. So, breakdown nung video 'no. Una, maghahanap tayo ng upuan, tapos pangalawa, magpapabago tayo ng tambutso, pangatlo, magsi-strip ng interior parts, pang-apat, maglalatero, tapos sunod nun magpapalagay tayo ng upuan, wiring at saka general preparation ng kotse. Tapos pang-anim, magpipintura tayo at ang huling-huli, dodrawingan natin yung sasakyan. So ito na 'no, ako si Joffrey, hindi ako professional driver, hindi ako professional sim racer o racer. Gusto ko lang mag-try mag-drive ng mabilis at dito sa episode na 'to, samahan ninyo ako na mabaliw dito sa old school car natin. So, let's go! Okay. So, main agenda natin today is to find surplus car seat. So, meron ako nakita sa Facebook Marketplace. Mura lang siya. Titingnan natin ngayon. Nandito tayo sa may Bacoor, SM Bacoor, malapit. Ayan, dapat nandito siya somewhere. Hahanapin natin siya. Ito ay Kichis Star Trading. Nagbebenta sila dito ng mga surplus ng mga kotse. At ito yung napusuan ko. Kasi mukha siyang Recaro Enjoy. Magana pa naman. Yes sir, thank you sir. Dali, dito ako. Okay, successful ang mission. Ayan yung mga seats. So, ayun, cut natin. Ayan. Kaya ako nakamask kasi mayroon yung exhaust leak. So, let's go. At ang sumunod kong dinayo ay JR Muffler dito sa Molino Road. Nandito lang sila sa tabi ng kalsada kaya makikita nyo agad. At ayun na nga, kaya pala amoy usok sa loob kasi puro tapal at saka butas tong tambutso natin. Kaya ayan, mga kuya, paki straight pipe na nga. Ha, ang linis nung ilalim natin. Stainless yan, boy. Sound check nga, before and after. Difference niya between the Swift. Grabe, cool, ang liit. So nice. Tapos yung wheelbase din, mas maliit ng bahagya itong Mirage kaysa sa Swift. I think. Pawis ako. Tinatry kong tanggalin tong passenger side na seat para tingnan kung aabot ba yung upuan na yun. So, good luck. No. Ito yung seat na kinuha natin. Tapos, ayan yung ilalagay. Medyo mataas. So, ayan. Yeah. Hindi siya banda. Alright. Kasha mga men. Nice. So far, this looks very promising. Ito tayo ng angulo. Promising naman. Strip down ko na yung interior para makita natin kung saan yung mga butas. So ayan, merong mga kinain na ng kalawang. Yan, ito ang nilagyan ng may-ari dati. Ayan, yung mga maliliit na bits na ganyan. So ayun, para lang meron tayong baseline kung ano yung kailangan gawin kapag nadinala sa latero. Kasi hindi pwedeng isipin lang natin na may mga butas. Kailangan nilang makita talaga, tapos mabilang kung ilan yung butas. Tapos sa kanila dapat presyohan kung magkano aabutin. Pero yun nga, ang goal naman dito sa sasakyan kasi gawing safe lang yung hindi mabubutas.
carpet. At ang mga kailangang ayusin, so ito unang-una, yung pinto, butas na. Ito pala, tinapalan ng manipis na aluminum. Kasi yan, may mga butas-butas. Kailangan patapalan. Tapos, most likely, papakulayan na lang, papapinturahan para at least kahit pa paano, malinis yung itsura ng loob. Actually, ang pinakamalaking butas ito ay nasa upuan. So baka pinabuhos dyan dati na tubig. Yan. Pero so far, okay. Okay. Ito na, it's almost completely stripped out of the interior parts. Susunod na, syempre, maghanap tayo ng maglalatero. So, ayan. Let's go! Ganyan, nagbutas. Ito, nagbutas. Although, wala naman kasing upo dito. Yan, may konting butas. Yan, ganun. Yan. Ito na ipacheck natin sa shop na merong lifter. So nung tiningnan yung pangilalim ayun na nga, ang daming bulok, ang daming kailangan i-restore. Lalo na yung pinaka beam na pinagjajakan. Tapos mga running board, sahig, at marami pang iba na parts ng suspension. So ito, nung nakapili ako ng latero, iniwan ko na sa kanila yung sasakyan. Kaso tumagal naman to ng mga 3 months sa kanila. Hindi nila naaasikaso ng ayos. Ayun na nga, paglabas, marami pa ring problema. Kaya mahalaga talaga na mag-research at pumili ng mga maayos at reputable na mga shop. Pero ayun, after around 3 months, nakalabas naman siya at ito ang naging itsura niya. So mga susunod natin na agenda, let's go! At para nga sa sunod na agenda, nagpunta tayo sa Yume Stands dito sa Molino Boulevard para magpa-check ng wirings, magpalagay ng ilaw, at kung ano-ano pa. Nung lumabas na nga yung mas malalaki pang sira, ni-refer na tayong pumunta dito sa ating main constructor para sa kotseng to. Tontes Pit Stop Customs. Nandito lang sila sa Imus, sa Tanzang Luma. Kaya ayan, puntahan ninyo kapag may kailangan kayong ipaayos sa mga kotse ninyo. So first order of business, tingnan kung paano ipapasok yung upuan. At kung tama ba yung sukat ng upuan para sa tangkad ko at sa helmet. So ayan, makikita ninyo, medyo mataas yung upuan para doon sa sasakyan. Kaya ipapa-adjust ko yan dito sa mga susunod na clips. May padala yung dito sa At syempre, matapos gawin ng upuan at mga wiring at kung ano-ano pa, soft grand reveal para dito sa Mirage natin, no? Nangangati na ako nito kaya lalaruin muna natin sandali. Shoutout sa'yo, John Vic, JVN Media. Yan, follow nyo siya sa Facebook. So we've found a place na medyo patag na pwedeng paglaruan ng ng Mirage. So i-check natin to, mukhang dirt fish. So scout muna natin yung area kung merong mga dips o kaya merong mga batong malaki para maiwasan natin. Tapos ayun, let's try to hoon the car and see how it feels sa dirt. John Vic, anong masasabi mo? Sulit. Ang narapin ko yun. Na-excite ako sa coaching equations. Ayun. Bilang mga bigat tayo. Ayun, itatry niya yan Itatry niya yan mamaya. Okay
na. So yun yung dalawa nating sasakyan. Ang itatry natin syempre ngayon yung Mitsubishi Mirage G1. So, hindi tayo malaking travel area para hindi masyadong magastos sa gulong pagka nag-try tayo mag-slide. Titingnan natin kung ano yung mga characteristics niya. Tapos, syempre, after nun, i-upgrade natin accordingly. Bro, ayun o! Ina. Paano pa kaya kung lumipad yun doon? Uy, pak, maghanap tayo na dagat. So ito no, kaka-testing natin. Nabusan ng baterya kasi patay bukas kami para magpahinga yung makina. Luma na din naman kasi yung battery, 2017. Ayaw na mag-crank. Ayan, to the rescue. Salamat mga sir. At ayun na nga, pagkatapos nating maglaro, back to agenda number 6. Magpipintura na tayo. So, aray. Ito walang paint prep no. Pakoveran ko lang ng puti yung loob. So, ayun. Sorry po sa mga nagre-restore ng kotse. Walang paint prep no. Diretso na tayong pintura. Mukha naman maganda kasi parang self-leveling yung paint, yung enamel. Ewan ko kung ganito lahat, pero okay naman. So bakit pala puti yung napili natin? Kasi pagka puti, mas mabilis daw makita yung mga cracks dun sa loob nung sasakyan. So ayun, kapag naglaro tayo, at least 'di ba, mas maa-assess natin kung ano yung nangyari sa kanya. Ang bunga ng pag-DIY natin. Maganda naman siya pag malayo ka, wag mo lang titingnan ng malapitan. Ito, medyo pangalawang coating pa lang, kaya ganyan pa. Kasi dito, no? Grabe yung feel dun sa loob. Naging mas luxurious yung itsura niya. Tsaka mas malinis. Kasi nga, puti. Pero ayan, all the way DIY race car yan. At this is it, ang ating reveal ng DIY paint job. Tawag ko dito, tricycle finish. Konting retouch, saka ulit ng ibang mga layer. Pero parang okay na to. Dali na natin to sa paggawa ng gulong. Game! Oh, di ba? Konting before and after, pwede na talagang drawingan. Dito tayo ngayon sa Drive Plus. So, papaayos na rin natin yung overheating problem bukod dun sa gulong. Siyempre sa mags, tapos yung alignment, sasabay na rin. Ano pa ba? Basta yun, in general yung check. So ito, patira natin sa mga friends natin sa Drive Plus. At dahil ayos dito sa Drive Plus, napaflash ko na rin yung radiator ko kaya no overheating problems na pabalik. For the main agenda, Falken tires. Gagamit tayo nitong Falken ZX Ecoran nila para sa dirt. Ramdam ko agad yung gaan at grip kahit road tires lang to. Oh, ayan na. Abangan nyo yung track day and rally day. Game na. Reveal. Ayos ba? At syempre, pagkatapos niyang service, diretso na tayo sa exhibit area. Sa mga hindi nakakaalam, ako ay isang landscape architect at artist. Itong exhibit na to, curated by me with 15 participating artists na iba-iba yung media.
Maraming salamat sa partnership na to with Mega World Lifestyle Mall sa Talabang West Parade at The Greenhouse sa Talabang Village Square. With me, Talu Figures at Online Indie Art Show PH bilang mga collaborators. Mamaya makikita ninyo kung paano namin pininturahan tong rally car natin. Medyo masikip ang dadaanan at medyo mahal ang mga magugulungan natin. Kaya slowly but surely. Ayan, ang huling resting place niya for a few weeks habang naka-display sa exhibit. Voice over ad, pasok! Witness art come to life to the artists of Talu and Online Indie Art Show PH's live art car painting session. Converging Horizons is a multi-sensory exhibit that features a collection of over 80 art pieces on sale, including sculptures, assemblages, paintings, installation art, and videos. The exhibit runs from August 14 to September 3, 2023 with art events on Sundays. Kita kits! Artists ng Online Indie Art Show Philippines at saka sa mga friends na tumulong sa paggawa nitong hand-painted livery nitong sasakyan natin. Grabe, solid kayo! Maraming salamat Papi Ramon sa pagdalaw at Sir BD Pao. Thank you. Sobrang na-appreciate ko yung support ninyo. Pinaghalo-halong designs at artworks niya ng 4 na artists. Kasama na ako doon. At siguro mga 8 o 9 na mga kamay ng mga artists din na tumulong sa pag-execute nito. Maraming salamat talaga sa paggawa ng livery na to. At sa mga nanonood, maraming salamat kasi umabot kayo sa part ng video na to. Abangan nyo sa dulo ang grand reveal ng ating rally art car. Yun o. Cellphone mo.